Yo, what's up mga tropa? At ito ay isang ano no, yung gagawan natin ng reaction video. Ito ay sa pagpanaw nga ng veterano aktor na si Ronaldo Valdez. Tingnan natin kung ano ba yung nakapaloob sa video na 'to na ginawa ni Jesse Ferrer 7. Disclaimer lang 'no, hindi atin 'tong video na 'to. So, kasi natutuwa lang din ako kay Jesse Ferrer kasi magaling siya gumawa ng mga content about sa ganito. And paki-follow na rin siya at subscribe na rin siya sa YouTube. Paki-bisita yung YouTube channel niya, napakaraming magagandang content doon. At siguradong magugustuhan niyo. Yun nga 'no, so mga tropa panoorin natin kung ano nga ba yung nakapaloob sa video na 'to na ginawa ni Jesse Ferrer about sa misteryong pagpanaw nga raw ni Ronaldo Valdez. So panoorin natin mga tropa. Let's go. Ang nakakakilabot na pagpanaw ng bitiranong actor na si Ronaldo Valdez. Si Ronaldo Valdez ay isinilang noong November 27, 1946. Siya ay 76 years old at Bata pa, no? 76 years old. sinabing dumaranas ng depresyon kasunod ng prostate cancer operation noong December 2022 sa Cardinal Santos Hospital. Sinabi ng Quezon City Police District ngayong Lunes na tila lumilitaw na pagpapakamatay ang sanhi umano ng pagpanaw ni Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay. Makat ko lang, no? Si Ronaldo Valdez yung nakikita natin na ano na sumikat na short videos about dun kay ano yung sinabi niya na ano na kaya niya hindi pinili yung pagmumusika kasi mahal kita. Sinabi niya yun kay Gina Pareño eh. Ano yun na movie ni Marvin Agustin tsaka ni Julina Magdangal. Isa sa mga malupit na banat yung ginawa niya na yon. Kaya kahit sino makaka-relate, kahit yung mga magulang, kahit yung mga dumadanas ng ganong sitwasyon, makaka-relate dun. And isa rin siya sa gumanap, isa sa mga nagpaiyak sa akin yung Seven Sundays. Men, napakaganda ng pelikula na yun. Tapos napakaganda ng role niya ron. Talagang genuine yung ano niya, yung act niya ron. Napakagandang pelikula yun. Talagang tago sa puso ko yung pelikula na yun. Panoorin natin. Umas kilala sa mundo ng pelikula bilang Ronaldo Valdez. Base sa investigasyon, natagpuan umano ng kanilang family driver na si Angelito Oclarit ang dugo ang katawan ni Ronaldo Valdez habang nasa isang upuan na may hawak na baril. Sa Yun no, so nakita nga raw no, nakita nga raw ng family driver nila na ano na wala nang buhay si Mr. Ronaldo Valdez. Nakaupo sa silya at may hawak nga raw na bengbeng, no, 'di ba? At ito nga no, dumaranas siya ng ano ng depressions. Kaya hindi ano yan eh, hindi biro ang mga dumadaan sa ganyan. Hindi talaga biro yan. Yan ang pinakamabigat na dumadaan sa tao. Kasi talagang ano yan, kikitilin ang buhay mo dyan. And makat ko lang din, no? Sa totoo lang, napanood ko yung video na yun. Napanood ko yung video about doon kung paano siya kinuha doon sa location. Kung nasan siya. Kung ano yung tsura niya. Kung saan ba siya tinamaan. Yan nakakalungkot kapag napanood nyo. Kasi napanood ko na eh. Send na lang kung gusto niyo ng video. Pero talaga napanood ko. Kikilabuta kayo pag nakita niyo yung tsura nito. Nakakalungkot lang. Na sa ganung paraan siya mawawala. Imbis na mawala sa, alam mo yun, yung peacefully na katandaan. Kinuha niya yung buhay about doon. Pero wala pa naman findings about doon. Anong nangyari? Barangay Mariana, New Manila, Quezon City. Dakong alas Taga New 3:30 Manila ng pala siya. hapon noong linggo, December 17, 2023. Sa puntong ito, humingi ng tulong si Uclarit sa mga opisyal ng Casa Nueva Homeowners Association upang ipaalam sa mga barangay officials ang pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Isinugod si Ronaldo Valdez sa St. Luke's Hospital kung saan ito ay idiniklarang dead on arrival. Oo, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nakita ko yung video, wala na talaga eh. Disclaimer lang din sa nag-send sa akin ng video about this. Talagang wala na.
makikita mo sa itsura niya tsaka kung ano yung ano niya, yung pwesto niya at kung paano siya hindi siya bumagsak, bumagsak lang yung ulo niya pero nakakakilabot kasi isipin mo hindi mo alam bakit niya nagawa yun. And then ang nakakapagtaka lang kasi is wala yatang nakarinig nung ingay nung pumutok yung baril. Dakong alas 4:16 ng hapon. Ang soko mula sa QCPD Forensic Unit sa pamamagitan ni Police Captain Adrian Domingo. Sinabing na-recover ng mga tauhan ng QCPD Forensic Unit ang isang 45 caliber Norinco pistol, isang basyo ng bala, isang empty magazine at isang gun case sa tabi umano ng biktima. Sa isinagawang karagdagang investigation ay nagpapakita na ang actor ay nagtamo ng tama ng bala kaliwang sentido. Oo, sa kaliwang sentido talaga. Tapos pag nakita niya yung braso niya, mga tropa, ganito, punong-puno ng dugo. Siguro dahil nga rin sa sakit niya, parang ayaw niya na rin maging pabigat sa pamilya. Siya na mismo umuha ng buhay niya. Pero nakakalungkot kasi nga sa ganung bagay siya nawala. Ayon sa police report, sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan na hindi pa nila makumpirma na ang insidente ay isang pagpapakamatay hanggat sumang-ayon ang maresulta ng laboratory test dito. Hinihintay pa ang resulta ng lab exam from SOCO before we can conclude, ani General Red Maranan. Ang karera Oo nga, no? So, close na natin dito kasi siguro nasabi niya naman na lahat kung bakit, di ba? Ang nakakaano lang kasi, ang nakakalungkot lang is ano siya veteranong aktor, mabait na tao, tsaka hindi mo lubos akalain na gano'n na gagawin mo. Gano'n niya gagawin na tapusin yung buhay niya, no? At sabi ko nga sa inyo, kapag napanood yung videos, maano kayo, parang madudurog yung puso nyo sa itsura niya at kung ano yung pwesto niya. At tatanong nyo kung bakit niya nagawa yun. Although, sige sabihin na natin na dumadaan nga siya sa depressions dahil din dun sa sakit niya. Pero hindi pa rin Hindi mo lubos maisip na gagawin niya yun. And na nakakapagtaka, yun nga, kung magkakaroon nga raw ng ng parang paghihinala nga dun sa mga sa loob ng bahay niya na yun mga lespo nga na baka merong foul play na nangyari. Pero sa akin kung ako tatanungin, siya na mismo siguro gumawa nun Pero for officials kasi, parang gusto lang nila malaman. Hindi naman, hindi, tawag dito, hindi sinasabi na sila yung gumawa. Dumaan lang sila sa proseso para masiguro na walang sino man na sino man na may kasalanan or kung meron mang may kasalanan. Ganon. Pero para sa akin, kung ano man yung lumabas sa ikatatahimik ni Sir Ronaldo Valdez o ni Lolo Sir, sana lumabas yung totoo. Yun lang. So, kinat ko na siya kasi mga tropa, nakakadurog ng puso kasi, di ba? May edad na rin siya Sana tinapos siya na lang din yung buhay niya ng iwasay or sa katandaan niya. Pero siguro nasa isip niya na may nararamdaman siya siguro na ayoko na muna maging pabigat sa pamilya ko. Gusto ko na tapusin. Ganun lang. Yun lang mga tropa, no? Hindi ko na lang siya diniretso. Pero shoutout dito kay Jesse Ferrer 7 sa paggawa ng ganitong klaseng content. Disclaimer lang, no, na hindi atin talaga tong video na to. Pero, may nag-send talaga sa akin ng videos na na actual footage nung kinukuha siya sa kwarto. Ng mga barangay, may nakita ko may barangay yata doon, barangay chairman kasi kasama yung mga soko yata. Yun, nandun, nakita ko talaga. 4 minutes yun. Pero hindi ko tinapos dahil nga naawa na ako. At hindi ko kayang tapusin talaga.
So, yun lang mga tropa, no? So, medyo seryoso yung ano natin, yung content natin ngayon. Condolence and rest in paradise, Lolo Sir. Naway makamit mo yung peace na gusto mo nung nabubuhay ka. Kung may nararamdaman ka man is no more pain and gabayan mo na lang yung mga taong nagmamahal sa'yo at yung mga taong sumusuporta sa'yo since day one. Marami nagmamahal sa'yo at isa na rin ako ron kasi gusto rin kitang aktor. Napakagaling mong aktor. And rest in paradise yan. Isang malaking kawalan yan sa showbiz, sa industriya na mawala yung isang Ronaldo Valdez at sa ganung bagay pa na siya. So, yun lang mga tropa. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Alam ko nabitin kayo pero kung gusto nyo ng full videos na ginawa na to, paki-visit ang page ni Jesse Ferrer 7 sa YouTube channel niya. Yung mapapanood yun ng buo. 9 minutes and 12 seconds to mga tropa. So, yun lang mga tropa. Johans TV. Peace out.